Amen. Ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili. Makikinig po tayo ng isang mensahe. Kung mapapansin niyo po yung invitation na binigay namin sa inyo, ang nakasulat po doon ay Unboxing Christmas. So ngayon po ay pangalawang linggo na i-unbox po muli. Meron pang uli na i-unbox ang ating tagapagsalita. At makikinig po tayo sa sasabihin ng God sa atin. Welcome po natin ang ating resident pastor, Pastor Rodel Bayeta. Hello, ayan. Ayan, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan, talaga po ngayon po ay namumula po tayo. Tingnan nyo nga yung katabi mo. Kung damit lang ba yung namumula o pati ang kanyang sarili. Okay, Pastor, grabe po talaga. Naiinitan po ba kayo? Hindi naman, okay. Kung kayo ay nalalamigan, wag naman po sana kayo mantulog sa umaga pong ito. Ano po, so tayo po ay magpatuloy sa umaga po na ito. At bago po namin sabihin at gusto ko pong ibahagi ang sasabihin po ng Panginoon sa inyo ngayon, tayo po ay sandali po munang manalangin. Ano po, tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos at aming Ama, sa umaga pong ito, alam po namin na ikaw po ang Diyos na pinanggagalingan po ng lahat sa amin, aming Panginoon. Alam din po namin na ikaw ang Diyos na nagtakda ng panahon po na ito upang patuloy na mahayag po ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong pong mga salita, lalong higit sa amin pong mga kasama sa umaga po na ito na ngayon lamang namin, Panginoon, na imbitahan sa lugar po na ito. Dalangin po namin na ikaw ang Diyos na magsalita po para sa kanilang mga buhay. At ganun din naman, maunawaan po nila, Panginoon, ang tunay na regalo ng Kapaskuhan po na ito ay ikaw, aming Panginoon. Kaya po, mula po sa simula hanggang matapos po ang aming gagawin, patuloy po na ikaw ang aming maparangalan sa umaga pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, at amen. Ay, sorry, okay. Yung van daw po. Okay, ayan. Mahirap po pala pag maraming sasakyan. Ano po? Sige. Okay, so sa umaga pong ito, tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral po ng salita po ng ating Panginoon. At bago po natin ito ipagpatuloy, nung nakaraan pong linggo, okay, pakiayos nga po na akin pong clicker. Ayan. Pag ganito po talaga pag live, ano po, kaya naunawaan ko yung mga artista po eh. Ano po, joke lang, ano po. So, ngayon pong umaga ay nakikita po ninyo sa atin pong screen na ngayon pong December, meron po tayong 4 na linggo. At kada linggo po ay ina-unbox po natin. Ano nga ba yung regalo ng ating Panginoon pagkatapos po niya nang siya po ay ipanganak sa mundo po na ito. So, nung nakaraan pong linggo, pinag-aralan po natin yung patungkol po sa The Gift of Joy. Tama po ba? So naunawaan po natin na isa po sa regalo ng ating Panginoon nang siya po ay ipanganak, binigyan po niya tayo ng regalo ng kagalakan. Tama po ba? Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon, nagagalak ka ba sa Panginoon? Okay. Okay, kuwari pa, nakangiti dito, ano, pero kanina, late na, tapos galit na galit. Joke lang po, ano po. Pero, di ba po, isa po sa regalo ng Panginoon sa atin, yung kagalakan, na tanging sa Kanya po yon nagsisimula. So, ngayon naman pong umaga, ay ako po ay galak na galak, at talaga pong may kapayapaan na ibahagi po sa inyo ang ikalawa pong regalo ng Panginoon, which is the gift of peace. Sabihin mo nga sa katabi mo, peace be with you. Okay, okay. So, ang tinutukoy po natin ngayon ay yung kapayapaan po na talaga pong hindi po ito nagmumula sa ating mga sarili, hindi po ito sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, kundi ang peace na pag-aaralan po natin ay yung peace na nagmumula po sa atin pong Panginoon. Kaya po ngayon po, tingnan nyo po ang inyong pong sarili, tingnan nyo nga po, kung sa loob po ng isang linggong ito, tatanungin ko kayo, sino po sa inyo ang nagalit? Pakitaas ang kamay. Okay, okay. Baba na, baba. Sino naman dito yung... Okay, kala nyo mga lalaki lang ang picture ha. Okay, mga babae din. Bawi tayo, joke lang. Ano po? Sa mga babae, di ba po? Sa inyong bahay, sino dito yung lumipas ang isang linggo na talagang hindi nagalit sa loob ng tahanan?
Oh, sorry, mali pala si Pastor. Wala po palang ganon. Wala po bang ganon? Okay. 'Di ba? Ito pong picture ko dito na inilagay nagdadrive lang na babae. Pero kung ilalagay po natin sa konteksto, 'di ba po? Kayo ay madalas po nasa loob ng inyong mga tahanan at kung tatanungin po ang inyong pong mga asawa sa mga may asawa po dito, ano po? Kumusta po kaya? Nararamdaman kaya ng inyong mga asawang lalaki ang kapayapaan sa inyong tahanan? Ikatabi mo yung asawa. Uy, sumagot ka, sabi ni Pastor. Uy, joke lang. Ano po? Pero, di ba po, isa po sa napakahalaga pong emosyon sa ating pong buhay Kristiyano, yung tinatawag po nating kapayapaan sa ating pong kalooban. Tama po ba? Kung kayo po ay bibigyan ko ng 1,000,000, Pastor, wala ka nun. Joke lang. Ano po? Kung bibigyan kayo ng 1,000,000, tapos ang sa katabi po nito ay yung kapayapaan, ano po kaya yung mas pipiliin ng mga tao po ngayon? Alin kaya yung mas matimbang? Okay. Tapos na tayo. Okay, tapos na wala. 1,000,000 pala sa timbang. Okay. Pero di ba po, mga kapatid, tandaan po natin na yung kapayapaan po na pag-aaralan po natin ngayon is mas matimbang po ito kaysa po sa mga bagay na nakukuha po lamang natin sa mundo pong ito. So, maaring yung sinabi niyo po na mas matimbang ang 1,000,000, biro lamang po yun. Pero sa umaga pong ito, totoo po, di ba, na kahit meron kang 1,000,000, kung wala kang kapayapaan sa buhay mo, hindi mo alam kung saan gagastusin, hindi mo alam kung bigla na lang naubos yung kayamanan na meron ka. Di ba po, isa po sa hinahanap ng tao ngayon ay yung kapayapaan sa kanila pong mga buhay. Kaya nga tanungin mo sa katabi mo ngayon, payapa ka ba? Pastor, tulog na. Kaya payapa na to. Joke lang. Ano po? Pero ngayon pong umaga, sama-sama po nating i-unbox ang regalo po ng ating Panginoon na tinatawag po nating the gift of peace. Okay, ayan. So, kanina nabanggit ko po yung mga tatay, mga nanay. Ngayon naman po sa mga nagtatrabaho po dito, maaring kayo po ay nakakaranas ng mga bagay po na hindi maayos sa inyo pong opisina. Nakakaranas po kayo sa inyong pong mga workplace na minsan talagang kahit nakapanalangin ka, kahit okay naman yung gising mo, talaga pong darating yung panahon na sa buong maghapon na ito, may mga kaguluhan talaga mangyayari. Tama po ba? Sino dito yung talagang buong sanglinggo walang naranasan na kaguluhan sa kanilang workplace? Di ba po minsan kahit konting-konti lang na talagang makaka-trigger ng galit mo, nawawala yung kapayapaan mo eh. Tama po ba? Ano po? Kaya po sa umaga pong ito, naglulus po ata yung aking pong clicker, pakitulong na lang po. Ayan, sumobra. Ayan. Pastor, ito talaga yung peace. Okay. So ngayon pong Kapaskuhan, nire-remind po tayo ng salita ng ating Panginoon. Hindi ko po kayo tinatakot kung bakit po talagang ibinababa po sa video po na yan, na marami pong tao namatay na lamang hindi pa natagpuan yung kapayapaan sa kanilang mga buhay. Sino po dito yung may kagalit? Pakitaas ang kamay. Ay, baka sabihin, si Pastor may kagalit eh. Okay, sino dito yung may kagalit? Pakitaas ang kamay. O, Jay, pumikit muna kayo para wag makita ng katabi nyo. Okay, lahat po tayo nakaranas ng magalit. Tama po ba? Kayo rin po, ang bawat isa po sa atin, o maaring tayo po mismo kinagalitan ng iba, pero may mga tao po na talaga pong sinasabi nila na kahit mamatay ako, hindi ko mapapatawad ang tao na yan. 'Di ba? May mga ganun pong pag-uugali ang maraming tao. Pero alam niyo po ba mga kapatid na isa po sa gustong ituro sa atin ng Panginoon na gusto po niya na maranasan po natin na sa mundo pong ito pwede mong maranasan yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Akala po kasi ng ibang tao pag natapos ng namatay, doon lamang po niya masusumpungan ng kapayapaan. Hindi po. Even sa mundo pong ito, kaya mo, sa biyaya ng Panginoon, gusto niyang ibigay sa iyo yung kapayapaan na nagmumula po sa Kanya. Kaya po, mapalad po kayo, mapalad po tayo sa umagang ito, na sama-sama po natin pag-aaralan ng salita po ng ating Panginoon. At isa po sa quotation na akin pong nakuha, tinagalog ko na po ito para mas maunawaan po ninyo. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Kundi sa Diyos mismo na nag-iisa lamang na pinagmumula ng tunay na kapanatagan.
Totoo po yung sinabi ng ating pong worship leader po kanina na tanging sa Diyos mo po masusumpungan ang kapayapaan na hinahanap mo sa mundo pong ito. Bakit po kaya? Kasi po siya talaga yung source ng peace na meron po tayo. Alam niyo po ba yung peace mga kapatid? Ito po ay nagmumula sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya po tayong mga tao, tayo pong mga mananampalataya, tinuturuan po tayo na kapag malapit ang ating relasyon sa Panginoon, kahit hindi maganda ang nangyayari po sa ating mga buhay, kahit hindi ito yung nakaset na mangyayari, kahit maraming uncertainty sa ating pong buhay, meron ka pa rin kapanatagan. Bakit? Kasi sa Diyos mo yon kinukuha. Tama po ba? Kaya po sa umaga pong ito, sama-sama na po nating umpisahan ang ating pong pag-aaralan at hinihilingan ko po na tumayo po ang bawat isa. Sige nga po. Pakibasa po ito, lahat ng may kapayapaan sa kanila pong mga puso. 1, 2, 3, go! Okay, sa Tagalog po. Ayan, makakaupo na po ang bawat isa po sa atin. Sa umaga pong ito, isa po sa gustong ituro po sa atin ng Diyos. Focus po tayo sa tinutukoy po nating sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan po niya. So dito po natin i-unbox yung regalo po ng ating Panginoon na talaga pong may kapayapaan po sa kanya pong piling. Ayan, so tayo po ay magpatuloy. Sige po. Ngayon pong umaga ay atin pong pag-aaralan ang mga bagay po na ito yung nagiging issue. Bakit ang isa pong tao ay wala pong kapayapaan? So ngayon po ay mananalamin po ulit kayo ng atin pong mga sarili. Okay? Titingnan po natin ang atin pong mga sarili. Ako ba ito? Okay? Sino po dito nakapanalamin na? Sige, pakitaas nga ng kamay. Baka po kung ano siya sabi ni Pastor sa unahan lahat naman po kayo nakapanalamin na. Lahat po nakita nyo na yung mukha nyo. Pastor, ayaw ko na makuha, ayaw ko na makita. Okay, joke lang po. Pero ngayon pong umaga, tuturuan po tayo ng Diyos. Ano nga po ba yung mga bagay na nangyayari po sa isang tao? Bakit hindi po niya nararanasan ang kapayapaan ng ating Panginoon? Ngayon po, titingnan natin ito. At kung sakali pong tamaan kayo, okay, hindi ko po ito sinasadya. Ito po ay daloy ng Panginoon na kung sakaling tamaan po kayo ng mga sasabihin ko, ito po ay loving discipline ng ating Panginoon. Mahal po kayo ng Diyos, kaya gusto niya po na ipakita at ipabasa po sa atin ito sa umaga pong ito. Number 1, okay, dito po natin ito makikita. Ayan. Number 1, ano po yung nagiging dahilan? Bakit ang isang tao po ay walang kapayapaan na nagmumula po sa ating Panginoon? Una, bakit po? Kasi separation from God. Una pong irason ito ng mga tao, bakit hindi niya nararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos? Kasi una, hiwalay siya sa Diyos. Tama po ba? Lahat po tayo meron ng pagkakaunawa. Bata pa nga lang po tayo, alam na natin may Diyos Alam na natin may Diyos. Pero ang tanong po sa atin, may relasyon ka ba doon sa Diyos na kilala mo lamang? Kasi po maraming tao, kilala lamang ang Diyos, pero hindi po sila lumalakad kasama ang Diyos. Kaya po sa una po nating punto sa umaga pong ito, separation from God. Ito po yung mga bagay na talaga pong kapag hindi mo kasama ang Panginoon sa buhay mo, wala kang kapayapaan. Tama po ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, akala mo nakangiti yan. Pero maraming pinagdadaanan yan sa bahay. Maraming pinagdadaanan yan sa asawa niya. Maraming pinagdadaanan, lakas sa amen. Ang daming pinagdadaanan yan sa trabaho niyan. Ang daming pinagdadaanan yan sa kung saan-saan. Tama po ba? Even nga po yung pamilya mo, yung kapatid ng kapamilya mo, pwedeng maging problema mo pa din Tama po ba? O kaya naman, yung malayo na sa'yo hindi mo nakadugo. Pero minsan, sila pa rin yung nagdudulot sa'yo na hindi ka payapa. Tama po ba? Maraming tao po ang ganon. Bakit po? Bakit hindi nila nararanasan ang kapayapaan po ng Panginoon? Because number 1, hiwalay po sila sa Panginoon. Kaya po, tingnan po natin na atin po mga sarili. Baka po kaya,
Tayo, araw-araw na lang, gumigising kayo, napapagod po kayo araw-araw, pero wala pa rin tayong kapayapaan kasi nga po baka, una, hiwalay po tayo sa ating Panginoon. Okay? So dito po natin makikita kasi sinabi sa Romans chapter 3 verse 10 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Dito po makikita natin na sinabi sa Romans sa talaga pong wala po ni isa man po sa atin ng matuwid. Wala pong naghahanap sa Diyos. Naranasan niyo na po, sino dito yung dumaan ng buong sanglinggo hindi nagbasa ng Biblia? Ay, nahiya. O, sige, wag ka na, pastor, puro ka pataas ng kamay eh. Hindi ka naman, hindi mo naman po ito recitation. Pero kapag i-check po natin ating mga sarili, tama po ba? Kaya po pala madalas walang kapayapaan ng isang tao kasi hiwalay siya sa Diyos. Naranasan niyo na po bang hindi ninyo makasama ang inyong magulang? Tama po ba? 'Di ba? Example, kasama kayo, pumunta kayo sa mall, tapos one time hindi mo alam yung pasikot-sikot dun sa mall, tas iniwan ka ng iyong magulang. Di ba po, mga bata ngayon, kapag hindi nila alam yung lugar, pwedeng makasearch madali lang Pero nung kapanahon na po natin, di ba, pag iniwan ka doon sa isang lugar na hindi mo alam, tapos yung nakakaalam iniwan ka, wala ka nung kapayapaan. Bakit? Kasi hiwalay ka doon sa source ng peace mo. Tama po ba? Kasi kahit hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng tatay o nanay mo pag lumalabas kayo sa mall, masaya ka kasi kasama mo siya, hawak mo yung kamay niya. Pero kapag iniwan ka niya, di ba po, kasi hiwalay nga po, wala kang kapayapaan. Yun din po yung buhay ng mga tao na wala pong tunay na relasyon sa Diyos. Wala pong tunay na kapayapaan. Tama po ba? Yun po yung una po natin. Pangalawa, bakit hindi po nararanasan ng tao ang kapayapaan? Because of guilt and shame. Ibig sabihin po nito, ang mga tao, pag nagkakasala o kaya naman po, nakakaranas po sila ng kahihiyan, doon na po nawawala po yung peace po nila. Naranasan nyo na po ba yun? Na talaga pong, alam mo, na malito, tapos nagawa mo. Di ba po may time doon, na kapag nakabasag ang isang bata ng pinggan, ano po unang ginagawa niya? Nagsasorry, ang bait naman ng anak nyo. Ano po? Okay. Di ba mostly, ganito po kapag ang isang bata po nagkasala, unang ginagawa niya, tumatago siya, lumalayo siya dun sa lugar na kung saan siya nagkasala. Tama po ba? Bakit? Kasi bata pa lang, alam na yung kahihiyan Bata pa lang, alam na nagkakasala siya Pero bakit po kaya maraming tao, tayo na po, tingnan natin ngayon, bakit maraming tao walang kapayapaan? Kasi alam nila na yung mga bagay po na ginagawa nila ay labag sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Kaya po dito rin po natin makikita, maraming tao sino po dito yung kapag na-check po kayo sa inyong mga bahay, gusto nyo na lang lumabas o umalis. Yung kapag pinagsabihan kayo sa bahay, itinama kayo na mali yung ginagawa nyo, gusto nyo na lang umalis. Sorry po yan yung picture na nakuha ko. Pastor pag ako umaalis, lumalabas akong bahay, wala akong dalang maleta. Joke lang. Pero mostly, mga tao, kapag ayaw nila dun sa loob ng bahay, wala silang kapayapaan dun sa bahay, madalas gusto nilang lumabas, humanap ng peace sa labas. Bakit po? Kasi mostly, they feel they have a guilt and shame. Kaya po dito rin po natin makikita na nung creation pa lamang po, ito po yung naranasan po ni Adam and Eve. Tama po ba? Bakit wala silang kapayapaan nung dumarating na ang Diyos doon po sa Hardin ng Eden? Bakit? Kasi alam nila na sila po ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya po tayong mga tao, madalas walang kapayapaan kasi alam natin, nagkakasala tayo. Alam natin na meron tayong sense of shame Meron tayong kahihiyan. Tama po ba? Kaya po dito natin makikita ano po yung ginawa ni Adam and Eve nung parating na ang Panginoon. Tumago sila. Bakit? Alam ba ng Diyos kung saan sila tumago? Yes, alam yun ng Diyos. Kasi all-knowing siya Pero sa part po na yon, bakit pa rin sila tumago? Kasi nahihiya po sila sa kanilang ginawa. Madalas po ang mga tao, kaya po walang kapayapaan kasi alam nila na nagkakasala at sila po ay punong-puno ng kahihiyan sa kanila pong mga sarili. Sa Awit chapter 38 verse 4, sinabi po doon, ako'y nalulunod sa taglay kong sala, sa dinami-rami ay para ng baha. Mabigat na lubha itong aking dala, malabis ang paglala nitong aking sugat, dahil ginawa ko ang hindi nararapat.
wasak at kuba na ang aking katawan sa buong maghapoy puspos ng kalungkutan. Naranasan niyo na po ba yun na parang wala ka nang ginawang tama sa buong buhay mo? Oo. Kuwari pa, wag na lang ikaw, yung katabi mo na lang, tingnan mo. Di ba mostly tayo mga tao nakaka-feel po ng ganyan. Yung parang pinipilit natin gumawa ng mabuti pero madalas mag-fail po tayo. Pero doon po nakakaranas sa mga tao na talaga pong punong-puno ng kalungkutan sa kanila pong mga puso. O ito po yung pangatlo, bakit hindi po nararanasan ng tao ang kapayapaan ng Panginoon? Because of emotional disturbance. Ano po ito? Yung emotional na kaguluhan. Ibig sabihin, pwedeng nakangiti ang katabi mo ngayon, pero hindi mo alam na wasak na ang loob niyan. Meron na pusong ligaw. Hindi ko nakakantahin. Baka po, pagtawanan nyo pa ako dito. Pero sa point po na ito, maraming tao wala silang kapayapaan kasi po gulong-gulo yung kalooban po nila. Pwedeng organize sila sa bahay, pwedeng organize sila sa lahat ng ginagawa sa labas, pero alam ng Diyos kung yung puso po nila, yung emosyon po nila ay punong-puno ng kaguluhan. Madalas po, ang nakakaranas po nito ay yung mga nanay. Tama po ba? Talagang yung mga tatay, pastor, parang iniiwan mo kami. Hindi, lahat na lang. Okay, lahat na lang. Di ba po lahat tayo nakakaranas po na yung emotion po natin ay hindi po madalas okay, pero nagpapatuloy ka pa rin sa buhay. Tama po ba? At dito po natin makikita, lalo na, bakit kaya maraming tao ang emotional disturbance? Dahil sa bayarin. Tatawa-tawa po kayo ha, dahil sa bayarin, dahil sa mga utang, dahil sa mga due date, tama po ba? Sa mga bayarin, sa mga kung saan-saang bagay. Yan po yung madalas na hindi nakakapagpapanatag ng puso ng mga tao. O kaya naman sa mga estudyante po dito, kapag nagkasabay-sabay na po yung inyo pong mga ipapasa, tama po ba? Hindi mo na alam eh. Parang, ang dami mong gagawin, pero hindi mo alam kung saan mo umpisahan. Bakit po? You are emotional disturbed eh. You are emotionally disturbed. Kaya po, isa po sa punto natin, bakit walang kapayapaan ng mga tao? Kasi nga po, yung emosyon po nila ay hindi po okay. Okay? So, pinapakita ko lang po sa inyo yung mga issue po ngayon ha. In Matthew chapter 6 verse 34, sinabi po doon, kaya huwag ninyong alalahanin ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang iyong mga suliranin sa araw-araw. Ibig sabihin po ng punto po na ito, bakit po maraming tao ang hindi okay emotional? Kasi marahil hindi pa naman nangyayari ito, pero iniisip na po agad nila. Ganun po ba kayo? Yung parang, wala kang isasaing ngayon, pero iniisip mo agad, wala ka pa pansaing sa mga susunod na araw, kaya mas lalong mabigat. Tama po ba? Mosi, wala kang pambayad ngayon, pero iniisip mo pa yung mga susunod pang araw. Ayan po yung nakakapagpabigat sa mga emosyon po ng mga tao. Kaya po, hindi nila nararanasan yung kapayapaan ng Diyos. Bakit? Kasi yung suliranin nila na dapat sa ibang araw pa, iniisip agad nila ngayon. Pero hindi naman po yung masama. Pero ito po yung payo sa atin ng salita ng ating Panginoon. Sapat na yung alalahanin mo ngayong araw. Tama po ba? Salamat nga po sa Diyos, itinatawid niya tayo araw-araw eh. Tama po ba? Napagtagumpayan mo yung kahapon, no nakaraan, pero ngayon, nandito ka ngayon. Tama po ba? So ano pa po yung iba pa pong rason? Ang pang-apat pong rason, bakit walang kapayapaan ng mga tao, lack of purpose and direction. Marami pong tao kaya hindi sila at peace. Kasi nga po, kakulangan sa kanila pong layunin at direksyon sa buhay. Nakakita na po kayo ng taong walang direksyon ng buhay. Di ba po? Baka po kayo yon. Joke lang po ha. Pero di ba po, alam mo sa sarili mo wala kang kapayapaan kapag wala kang peace, wala kang direksyon o walang layunin yung buhay mo. Tama po ba? So dito po natin makikita sa Mangangaral chapter 2 verse 11, pagkatapos inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan, tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Alam niyo po ba ang nagsalita po nito ay si Haring Solomon, na nung sinabi po niya ito, nasa kanya ang kayamanan, nasa kanya ang kapangyarihan, siya po ay naghahari po doon at napakalawak na kanya pong koneksyon. Pero mismong sinabi po niya doon, nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Bakit kaya po nasabi niya yon? Because dumating po siya sa punto ng buhay niya na he has lack of purpose. Nawala po yung peace niya. Bakit? Mayaman siya. Marami siyang kaharian, marami siyang kayamanan, pero maaring hindi po pala yun yung sukatan para magkaroon ka ng tunay na kapayapaan.
Kasi si Haring Solomon po mismo, nasa kanya na lahat. Pero naging, ano pa rin siya, dumating pa rin sa punto na he has lack of purpose and direction. Bakit po? Kasi sa maling lugar niya kinukuha hindi po sa ating Panginoon. Kaya po kung kayo po ay akin tatanungin, may layunin ba yung buhay mo ngayon? Ha? Okay. Pastor, meron naman. Joke lang, ano po. Pero tandaan po natin, kapag yung buhay mo walang direksyon, maring okay ka ngayon, pero sa padulo, hindi ka magiging at peace. Bakit? Kasi ang tunay na direksyon ng buhay mo dapat naka-align sa atin pong Diyos. Tama po ba? So next po nito, ano pa po yung panglima na rason bakit po isang tao wala pong kapayapaan, strained relationship. Ito po yung madalas na talaga pong pinagdadaanan ng mga tao, yung masalimuot na ugnayan. Ginate, tapi ko asawa. Makinig ka kay pastor, masakit yan. Okay, di ba po, madalas walang kapayapaan ng tao kasi marami po silang masalimuot na ugnayan. Una, sa mag-asawa. Una, sa nanay at tatay. O kaya naman po, anak sa magulang. Di ba po, o kaya naman, manugang sa biyanan, something like that. Di ba po, madalas po, maraming tao hindi at peace kasi nga po, ang dami nilang masasalimuot na ugnayan. Kung kayo po ang aking tatanungin, marami po ba kayong masalimuot na ugnayan? Oo. Ang gingitian na lang po ba tayo? Hindi, joke lang. Pastor, hindi ko na mailista kung kanino ako galit na galit, ganito, ganyan. Di ba po? Pero alam niyo po ba, yung mga bagay po na yan, ang nakaka-feed po sa ating kalooban upang tayo po ay magkaroon ng masalimuot na ugnayan at hindi mo maranasan yung kapayapaan ng Panginoon. Magpapasko na. Makikita mo na naman sila. Di ba? Okay, di ba? Magpapasko na, makikita mo na naman sila. Yung parang, gusto ng Diyos na ma-unite kayo, pero dahil sa mga masasalimuot na ugnayan ninyo, sa mga simpleng salita na nabitawan po niya noon at noon pa, hanggang ngayon malalim pa rin sa'yo, mga kapatid, pag ikaw po ay patuloy na pinaghaharian po ng mga galit po na yan sa iyo pong mga relasyon sa mga taong malapit po sa iyo, you will not be at peace. Tama po ba? Matatapos lang ang 2025, hindi ka pa rin mapayapa. Yung iba, yung mga taong kinagalitan mo, ayos ang tulog, ikaw, gabi-gabi na lang iniisip mo. Bakit po? Kasi you have an strained relationship. Kaya po, dito po ninyo makikita, alam niyo po ba yung buhay po ni Cain at ni Abel? Sila pong dalawa ay parehas pong anak ni Adan at Eva. Okay? Nabasa niyo na po ba ito? Okay, so siya po ay anak ni Adan at ni Eva. Pero sa part po na ito, dito po natin makikita na si Cain, meron pong pinagkatiwala sa kanya ang Panginoon na siya po ay naging magsasaka, si Abel naman po ay naging pastol. So sa point po na ito, magkapatid sila. Pareha silang pinagpala ng Panginoon, pero hindi po nakita ni Cain, rather, yung relasyon po niya sa kanyang kapatid ay nagkaroon po siya ng jealousy. Hindi po yung bintana ha, hindi po yung bintana. So yung jealousy, ibig sabihin, nagkaroon siya ng pagkaselos sa kanya pong kapatid. At alam niyo po ba, yung selos po na yon ang naging dahilan upang mapatay po niya ang kanya pong kapatid. So sa punto po na ito, sa Genesis chapter 4 verse 8, sinabi po dito, isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Bakit po kaya humantong sa pagpatay po ni Cain kay Abel? Bakit po kaya humantong po doon? Dahil nagsimula po yon sa strained relationship. Tama po ba? Kaya po madalas tayo nakakapag-isip ng masasamang bagay o sa mga masasamang isipan sa mga tao pong malalapit sa atin. Bakit? Kasi po una, hindi okay yung relasyon natin sa kanila. Tama po ba? Pero tingnan ninyo, kapag yung kasama ninyo ka-vibes mo, parehas kayo ng relationship, di ba po? Kahit magulo na yung nasa paligid nyo, okay pa kayo Tama po ba? Ganon din po pagdating natin sa Panginoon. Kapag okay yung relasyon mo sa Diyos, meron ka laging kapayapaan. Kaya po sa atin pong pang-anim, ito po yung panghuli, dun po sa mga issue na bakit ang isang tao po ay walang kapayapaan, panghuli po, he has an spiritual blindness. Bakit po walang kapayapaan ng mga tao? Kasi nga po, spiritual na pagkabulag. Ano po yung tinutukoy na spiritual na pagkabulag? So dito po sa punto na ito, nakakita na po kayo ng bulag? Ha?
Okay, nakakita na po tayo ng bulag. Di ba po ang isang bulag, madalas po, bago po siya matutunan niya yung bahay, yung pasikot-sikot sa loob po ng bahay niya. Una, he has not at peace pa. Bakit? Kasi kinakapa niya pa yun eh. Wala pa siyang kapayapaan. Inaalam pa niya, ito ba ay tatamaan ng aking, ito ba ay lamesa, ito ba ay hagdan. Tama po ba? Una, hindi pa siya mapayapa sa punto po na yun. Bakit? Kasi bulag eh. Ganon din po tayong mga Kristiyano. Nung mga panahon po na hindi pa tayo kumikilala sa Panginoon, lahat po tayo ay spiritually blind. Ibig sabihin po noon, hindi pa natin nakikita ang kabutihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya po tayo noon ay walang kapayapaan. Pero sa Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sinabi po dito, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ibig sabihin po ng panahon na ito, ang Diyos po ng sanlibutan ito, which is Satan, siya po ang patuloy na nagbablind po ng katotohanan. Bakit hindi po natin nauunawaan ang kabutihan ng Diyos? Ibig sabihin po nito, bakit ka walang kapayapaan? Kasi nga po, ang nakikita mo lang lagi, yung negativity sa buhay mo. Tama po ba? Naranasan nyo na po yon, na kayo mismo, alam nyo sa sarili nyo na ginagawa nyo naman yung best mo, pero bagsak pa rin eh. Tama po ba? Kasi nga po, ang laging finifeed sa atin ng mundong ito, yung atin pong mga failures. Pero ano po yung gustong iparating sa atin ng Diyos? Ito po yung English nung kaninang tinagalog ko. Galing po kay A.W. Tozer, peace is not found in circumstances, but in God Himself, who alone is the source of true serenity. So dito po sa punto po na ito, marami po akong nakausap na medyo may edad. Ano po, at meron pong, lagi kong tinitreasure, kapag kinakausap ko po sila, kung meron po kayong ipapayo sa akin bilang batang manggagawa, ano po yung gusto nyong ipayo sa akin? Una, magpakalapit ka sa Diyos. Yun po yung laging naririnig ko kapag naghumihingi po ako ng payo sa mga may edad po na mga Kristiyanong mananampalataya. Lagi po nila sinasabi, ayusin mo ang iyong relasyon sa Diyos. Bakit po kaya ganon? Kasi mismo sila, naunawaan na po nila at dumaan na po sila sa maraming pinagdaanan nila na kahit anuman pong naabot nila sa mundong ito, hindi po nila madadala pag sila po ay binawian na ng buhay. Tama po ba? Kaya po tandaan po natin, hindi po masama na magpursigi sa mundong ito, pero tinuturuan po tayo ng Diyos na lahat po ng mga temporaryong bagay sa mundong ito ay iiwan mo. Kung ang kapayapaan mo ay nandun sa kayamanan mo, kung yung kapayapaan mo nasa pamilya mo, kung yung kapayapaan mo ay nasa kung saan mo hinahanap at hindi sa Diyos, darating ang panahon, you will never be at peace. Ano po, tandaan po natin. Hindi po sa sinasabi kong wag na nating mahalin ang magulang natin, mga kapatid natin, hindi po ganon. Ang tinutukoy ko lamang po dito na kapag hindi ang Diyos ang source ng kapayapaan mo at hindi mismo ang Diyos, yun yung pinanggagalingan ng kapayapaan mo, darating ang panahon, mababagabag at mababagabag ka lamang. Tama po ba? Kaya po, mas mahalaga po mga kapatid, yung tinutukoy po nating solitude eh. Mahalaga po na meron ka talagang personal na oras, panahon para sa Panginoon. Bakit? Kasi pag namatay po tayo, sa Kanya tayo haharap eh, hindi po sa mga tao sa mundong ito. Tama po ba? Kaya po ang atin pong payo sa umagang ito, palalimin mo ang iyong relasyon sa atin pong Panginoon. Kung noong nakaraan pong linggo, pinag-usapan po natin yung patungkol po sa joy, ngayon naman po, paano po tayo binigyan ng kapayapaan sa pagsilang po ng ating Panginoong Hesukristo. At ito na po yung i-unbox po natin, solusyon doon sa akin pong mga unang sinabi po ngayong umaga. Ano po yung gagawin natin? Bakit tayo hindi at peace? Ngayon, bakit po at paano natin mararanasan yung peace na nagmumula po sa ating Panginoon? Letter P, dapat po ninyong maunawaan na meron pong pangakong kapayapaan sa atin ng ating Diyos. In Luke chapter 2, verse 13 to 14, sinabi po doon, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So dito po makikita natin, nang ipanganak po ang ating Panginoong Jesus, ito po yung fulfillment. Ito po yung pangako ng kapayapaan na hinahanap po ng maraming tao.
Tama po ba? Kaya po, tandaan po ninyo mga kapatid, pwedeng meron tayong magandang higaan pero hindi ka pa rin makatulog sa gabi. Maaring marami kang pagkain sa lamesa pero kapag wala kang maayos na panlasa, hindi mo rin mararanasan yung sarap ng pagkain. O maaring meron kang maraming bagay na wala ang iba. Pero kapag hindi po ang Diyos ang source ng peace mo, wala ka pa rin pong kapayapaan. Sa part po na ito, sa lupa ay kapayapaan. Ano po yung pangakong kapayapaan na ito? Yung tinukoy din po ng ating pong worship leader kanina, hindi po kami nag-usap. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, pakibasa nga po ng lahat ng payapa pa ngayon. 1, 2, 3, go. Ayan. Dito po tinutukoy po na ito po ay nasa Old Testament. Nung dumating po ang Panginoong Jesus, ito po yung katuparan ng kanya pong pangako na siya yung darating na kapayapaan sa isang tao. Kaya po tandaan po natin mga kapatid, na kapag wala si Jesus sa buhay mo, you will never be at peace. Matatapos lang po ang buong linggo mo, mapapagod ka lang, ano po. Pero there is something na kulang pa rin po sa buhay natin kasi nga po, ang Diyos lang ang makakapuno-po nun, which is the Lord Jesus Christ. He is the source of peace ng atin pong mga buhay. Tama po ba? Naranasan niyo na po ba magkaroon kayo ng agreement? Naranasan niyo na po ba na meron kayong kasosyo na talaga pong nagkasundo kayo sa isang maayos po na presyo o kaya naman po sa mga bagay po ninyo na kayo mismo, asawa mo na lang, nagkasundo po kayo. Di ba po, masarap kapag kasundo mo lahat ng mga tao sa paligid mo. Tama po ba? Okay, Pastor, hindi ko po kasundo lahat eh. Kaya nahirapan ako ngayong umaga eh. Joke lang po ha. Pero, di ba po, isipin na lang natin, kapag lahat ng mga taong kagalit mo ay kaayos mo, ano kaya yung peace na meron ka ngayon? Tama po ba? Hindi po yun maipaliwanag. Bakit po? Kasi yun po yung peace na galing talaga sa Panginoon. Bakit po maraming tao talaga hindi po maranasan yung peace ng God? Kasi po una, putol ang relasyon nila sa Diyos. Inuuna nilang ayusin yung relasyon nila sa tao. Pero hinuhuli nila yung relasyon nila sa Diyos. Mga kapatid, itama po natin. Magkakaroon ka lang ng peace sa mga tao sa mundong ito kung una, okay ang relasyon mo sa Diyos. Tama po ba? Kasi kapag sa Diyos mo kinukuha yung peace na yon, mapapadaloy mo po yun sa iba. Tama po ba? Kasi sa punto po na ating pong pinag-aaralan sa number 1, the promise of peace is only found in the Lord Jesus Christ. Tama po ba? So dito rin po natin makikita na when Jesus loves us, He give us, ang mga anghel ay nag-anunsyo ng pagdating ng kapayapaan sa pamamagitan ng Mesiyas. Ang kapayapaang ito hindi lamang kawalan ng alitan, kundi pagkakaroon ng kabuuan sa buong aspeto po ng ating mga buhay. Ito ay kapayapaang ibinigay ng Diyos, hindi ipinagkakait ng tao sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Tandaan po ninyo, kapag gusto mo lamang magkaroon ng kapayapaan dahil ikaw yung gusto mo magsikap, hindi mo po yun makukuha eh. Kasi binibigay po yun ng Diyos. Tandaan po natin. Okay, pangalawa pong punto natin. Ano po yung peace na ito na nagmumula po sa ating Panginoon? We must have establishment of peace with God. So, pagtatatag ng kapayapaan sa ating pong Panginoon in Romans chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Naranasan nyo na po bang may namagitan sa inyo? Naranasan nyo na yun yung example, galito, tapos galit. Tapos merong isang tao na talaga pong pinagbabayad kayo. Di ba po, napakasarap po sa pakiramdam nyo na merong tao na namamagitan sa inyo at sa punto po na yun, yung namamagitan sa inyo ay talaga pong pinipilit na kayo po ay pagsamahin at magkaayos yung relasyon. Tama po ba? Mostly, nararanasan po ito ng mga mag-asawa pag nag-aaway, magsusubok isa sa magulang, uy, kausapin mo nga ito, ganito, ganyan, di ba? Mostly, di ba, ginagawang tagapamagitan yung magulang. Nagiging okay naman yung relationship. Pero sa punto po na ito, tayong mga mananampalataya, hindi po maaayos yung relationship natin sa Diyos
in the first place kung hindi po inalay ng Panginoong Hesus ang kanya pong buhay sa atin. Tama po ba? Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, meron tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Kaya po tayo nakakapanalangin Bakit? Dahil po sa Panginoong Hesus. Kaya po tayo nakakalapit sa Diyos, siyang banal. Tayo napakarumi natin. Araw-araw tayo nagkakasala. Pero dahil kay Jesus, siya yung mapayapang tagapamagitan po natin na nag-uugnay po sa atin pong mga buhay. At sa pangalawa po nating punto, dapat po nating maunawaan ang pagtatatag ng kapayapaan sa atin pong Panginoon. Okay, mabilis lamang po ito. Yung pangatlo po natin, how the birth of Christ gave us the gift of peace. Pangatlo po, assurance of peace in our lives. Kapag okay na yung relasyon mo sa Diyos, susunod po dyan na magiging mapayapa na po ang atin pong mga buhay. Bakit po? Kasi ipinangako po ito ng ating Panginoon in Pilipos chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin po nito, meron tayong assurance na ikaw at ako ay may kapayapaan. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus na po ang nakipag-uugnay sa atin pong mga buhay. Yung naranasan niyo na po ba yung parang, ito po, kahapon nagdadrive po ako, tapos doon po sa may tambo, doon po sa may tambo, bigla na lang may overtake sa amin na motor. Tapos pag overtake po niya, nagsemplang siya sa harapan namin. So sobrang lapit na. So pag tapa ko ng preno, medyo napaganon pa, tapos sinagad ko na kasi na-aksidente na nga po siya, tapos mababangga ko pa. Sobrang lapit na. Pero that time, alam niyo po ba, pagkatapos niya, ang tagal niyang makatayo, baba ako po sa van, medyo nag-traffic po doon. Tinayo po namin yung na-aksidente na yun. Tapos, sa part po na yun, there is peace within me. Hindi po dahil natawa ako, dahil hindi ko na-accident, hindi ko na bangga yung tatay. Pero meron pong kapayapaan sa puso ko. Bakit po kaya? Ito po yung kapayapaan na talaga pong mula sa Panginoon, na talaga pong hindi ko maunawaan. Bakit may peace pa rin ako kahit hindi na maganda yung mga nangyayari sa paligid ko? Because Jesus is the source of my peace. Tama po ba? May mga pagkakataon po kasi bakit wala tayong kapayapaan? Kasi ang gulo na ng kapaligiran natin. Totoo naman yun. Totoong pagulo pa ng pagulo ang kapaligiran po natin. Pero kapag hindi po ang Panginoon ang source ng peace mo, mababagabag at mababagabag ka lamang po. Yun po ay isang true to life story kahapon. Kaya po pagka-uwi ko, pray pa rin po ako ng pray na, Lord, salamat. Kasi kung tutuusin, pwedeng maguluhan na ako nun eh. Kung medyo po pala ako mabilis mag-drive, nako, magpapasko ako sa kulungan. Joke lang po, pero baka doon mangyari yung tinukoy ni BBM, na talagang may mga magpapasko sa kulungan. Hindi ko naman po inaadya na talaga po mangyari po yun, pero may mga uncertainty sa buhay po natin. Hindi natin iniisip yun, pero ang tanong, may peace ka ba kahit hindi na okay ang nangyayari sa paligid mo? Tandaan po natin iyon, mga kapatid. Because we have an assurance of peace in our life kapag konektado po tayo sa atin pong Panginoon. At yung pangalawa po sa huli, yung letter C naman po, nung ipinanganak po ang ating Panginoong Hesus na siya pong source ng kapayapaan natin, tinawag din po niya tayo na maging taga-panatili ng kapayapaan. We are called to be a peacemaker. Sabihin mo sa kaasawa mo, uy, peacemaker ka daw. Sabi mo, hindi na sa asawa yan, katabi mo na lang, sabi mo, peacemaker ka daw. Okay, kung kayo ang tatanungin ko, kapag may mga tao po kayo nakakasalamuha, payapa ba silang kasama nila kayo? Sa palagay po ninyo, kapag meron kang hindi kakilala, tas tatabi, ay, at peace ako sa'yo, kahit hindi kita kilala. May ganun eh. Pero yung lalapit ka pa lang, sino ba ito? Parang holdapper ata ito. Joke lang, di ba po? Pero sa part na yon, joke po yon, pero ang tinutukoy sa atin, nang nanganak po ang ating Panginoong Hesus, tinawag po niya tayo bilang tagapanatili ng kapayapaan. Yes, umascend na po, umakyat na po ang ating Panginoong Hesus, nasa kanan na po siya ng trono ng ating Diyos Ama, pero iniwan po niya sa atin na tayo po ay maging
panatili na kapayapaan, which is in Matthew chapter 5 verse 9. Pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, 3, go. Sapagkat sila'y tuturing na mga anak ng Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid, kapag tayo po pala ay naging source ng peace din po, tayo po ay naging peacemaker, lalong-lalo na po kung kayo po ay magulang, kayo po ay talaga pong may authority sa inyo pong bahay. Di ba po napakasarap ng isang tahanan na merong tagapanatili ng kapayapaan? Naranasan nyo na po yon. Yung parang alam mo, dati po kasi yung mga bahay, pagbukas mo ng pinto, nandyan lahat. Pag binuksan yung pinto, gising lahat. Sino po nakaranas nun? Kami, nakaranasan po namin yun eh. Yun talaga pong, pero alam mo, maraming mga magulang, hindi sila natutulog hanggat hindi po nila naikakandado yung pinto po ng kanilang bahay. Naranasan nyo na po yun? Talagang sa bahay po noon namin, yung papa namin ng huli pong tagalak ng pinto noon, natatandaan ko po yun. Bakit? Kasi may peace din po yung mga magulang kapag kompleto yung kanyang anak. Sino po dito yung hindi nakakatulog hanggat hindi dumarating ang anak? Okay, meron mga ganyan eh. Sino naman dito masarap ang tulog kahit wala yung anak? Di, bahala na sila. Okay. Malaki na sila. Oh. Basta nandiyan yung bahay, bukas lang, bukas na bukas pa, di ba po? Pero may mga tao na talaga pong sila yung peacemaker. Di ba po, na alam mo lang, kapag dumating yung tatay, ay, tahimik na ang bahay. Bakit po? Kasi isa po yun sa calling sa ating mga mananampalataya maging tagapanatili po ng kapayapaan. There are times po na may situation po sa aming family na talaga pong magulo na, alam po nilang pastor po ako. Then that time, pumunta po ako doon po sa bahay po na akin pong kapatid. At there are times na, hindi pa ako nagsasalita, there is something na peace po sa aming bahay. Tahimik agad sila. Ayun si pastor, ganyan. Pero alam niyo po ba yung na-realize ko po doon? Hindi po dahil ako yung dumating, hindi po dahil galing sa akin yung peace na yon. Kundi that is the peace na nagmumula po sa Diyos na kaya po niyang padaluyin sa ating mga mananampalataya. And tanong, kapag umuwi po ba kayo sa inyong bahay, may peace? Meron naman, konti lang. O kaya naman, pag-uwi po tayo sa ating pong mga bahay, ayun na naman yung magulo, ayun na naman, nagsara na tayo ng pinto, diba? Yun yung kabaliktaran eh. Pero tandaan po natin mga kapatid, kung totoo at okay yung relasyon mo sa Panginoon, kahit hindi mo hingin, magiging peacemaker ka sa loob ng tahanan. Bakit po? At isa nga po sa magandang pangako ng Diyos pinagpapala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila itinuturing na mga anak ng Diyos. Kapag tayo po pala ay naging peacemaker, ito po yung katunayan na anak ka ng Diyos na hindi ka gumagawa ng paraan para magkasiraan yung mga tao sa loob ng tahanan mo, kundi mismong ikaw yung gumagawa ng paraan para ma-unite po kayo. And that is what we call peacemaker. Tama po ba? Hindi po yung tayo pa yung nagsusulsol para magkagulo-gulo sa bahay natin. Hindi po yon. Kasi po ang tunay na anak ng Diyos, you will be a peacemaker sa inyo pong mga tahanan. At sa atin pong panghuli, malapit na po tayong matapos, ang kapanganakan po na ating Panginoong Jesus na nagbibigay po sa atin ng eternal peace to come. Yes, dito po sa mundong ito, pwede nating maranasan yung kapayapaan, dahil sa biyaya po ng Diyos. Pero ang unang pagdating po ni Jesus ay nagdala ng spiritual na kapayapaan. Ang kanyang ikalawang pagdating ay magdadala ng walang hanggang kapayapaan. Ibig sabihin po dito sa mundong ito, makakaranas tayo ng peace mula sa Panginoon. Pero kapag tayo po ay nasa huling hantungan na natin, tayo po ay nasa piling na ng Panginoon, nandun po yung eternal peace. Hindi pa yung, yung iba, so golden heaven, di ba? Yung iba, place of peace. Ganyan yung mga pangalan ng mga sementeryo. Rest in peace. Joke lang. Pero di ba po, akala ng maraming tao, nandun yung tunay na kapayapaan sa libingan. Hindi po ang tunay na kapayapaan nasa Panginoon. At yung eternal peace po na tinutukoy dito in Revelation chapter 21, verse 3 to 4. Pakibasa nga po ng gusto ng maranasan ng eternal peace. 1, 2, 3, go!
Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Di ba po napakaganda mga kapatid? Sino po yung gusto na maging at peace? Bakit taas ang kamay? Pastor, ayaw ko pa mamatay. Joke lang. Pero alam niyo po ba mga kapatid, bakit maraming tao takot mamatay? Kasi po wala silang peace na inaasahan. Pero tayo pong mga mananampalataya, bakit po tayo tinuturuan ng salita po ng ating Panginoon? Kasi sa punto po na ito makikita natin, Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Tama po ba? Maraming tao ayaw iwan yung mahal sa buhay, mga pinagpaguran nila sa mundong ito. Pero alam niyo po ba, kung meron man po tayong nilolong dapat sa mundo pong ito, ang Diyos po dapat yon mismo. Amen po ba? Mawala man ang lahat. Like Job. Si Job po, nawala sa kanya lahat eh. Kayamanan, asawa niya, mga alaga niyang hayop, pero nanatili siya sa Diyos. Kaya po, doon po sa punto na ito, yung verse 4, sino po dito ang lumuluha pa, pakitaas ang kamay? Yung talaga nahihirapan sa buhay na to, pasok na. Okay? Huwari pa kayo, nahihiya pa kayo ha. Pero sa inyong mga kwarto, iyak kayo ng iyak. Ano po? Pero meron po dito, yung iba, nagdadalamhati, nananangis, mahirap ang kalooban. Pero alam niyo po ba yung pangako ng Diyos sa atin? Lilipas po yon. At paglipas po na yon, yung peace, the eternal peace that comes from God, yun po yung magiging full satisfaction po natin. Bakit po? Kasi mismong kapiling na natin ang atin pong Ama sa langit. Tama po ba? Kasi sa mundo pong ito, hindi mo alam kung kailan tayo babawian ng buhay eh. Tama po ba? Yes, may mga insurance tayo, may mga ganto-ganto tayong pinaghahandaan, pero hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Pero ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Nawa po yung peace na inaasahan po talaga natin ay hindi po sa mundo, sa mga bagay na ipinundar po natin, kundi yung peace na talaga pong galing sa atin pong Panginoon. Eternal peace to come. Darating na walang hanggang kapayapaan. Kaya po dito po natin makikita, ang pangakong kapayapaang ito ay ang pag-asa ng mga mananampalataya, isang mundong ibabalik sa orihinal na disenyo ng atin pong Panginoon. Ang original design po ng Diyos sa atin is walang kasalanan. Tama po ba? Yun yung original na disenyo ng Diyos sa atin. We have a good relationship sa ating Diyos Ama. At ngunit dahil pumasok po ang kasalanan, nahiwalay tayo sa atin pong Diyos. Kaya po, sa atin pong pagtatapos, marami po tayo ngayong inimbitahan ng mga bago po nating kasama. Tama po ba? Pakitaas nga po ng mga kapatid natin na ngayon lang po namin nakasama sa lugar po na ito. Pakitaas po ng kamay. Ayan, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Okay. So, hindi po aksidente na kayo yung dinala ng Diyos sa lugar po na ito. Bakit po? Kasi inalaw po ng God iyan na maunawaan po ninyo na lahat po ng ginagawa natin sa mundong ito ay may hangganan. Lahat po ng pinagpapaguran po natin, matatapos po yan. Bakit yung kilala nating malakas noon, di ba po, darating ang panahon, manghihina ang katawan niya. Meron po ba kayong kilalang boxer na talaga pong dati, kasikatan niya, talagang hindi siya napapatumba. Pero ngayon, may edad na. Yung iba pong mga kilala nating action star, na talaga pong kaliliksi, titikas ng tindig, di ba? Dumarating din po sila sa punto na wala na, nasa libingan na po sila. Bakit po? Kasi ito po yung realidad, mga kapatid. Darating po sa atin ang kamatayan. Kaya po, ano po yung gustong ituro po sa atin ng Diyos ngayon? Kung gusto mong maranasan talaga yung kapayapaan, nagmumula po sa ating Panginoon. Sinabi po sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya po mga kapatid, sa punto po na ito, dapat po ninyong maunawaan na lahat po ng ginagawa natin sa mundong ito may kabayaran. Tama po ba?
Kapag ikaw nagtrabaho tapos hindi ka binayaran, sasama ang loob mo. Tama po ba? Pero yung kasalanan po natin, sinabi mismo sa Biblia, pagbabayaran natin yan eh. Pag humarap tayo sa Diyos. Sinabi nga po sa kanyang mga salita sa mga ngaral mabuti o masama, hayag man o lihim, lahat ay ipagsusulit natin sa Diyos. Marami po tayong nagagawa na hindi nakikita ng mga tao, hindi nakikita ng mga kapatid natin sa pananampalataya, o kaya naman kahit sa inyong bahay lang, kahit kayo mag-isa, alam niyo na nagkakamali po tayo. Tama po ba? May kabayaran po yung kasalanan natin na yon. Ano po yung kabayaran na yon? Yun yung kamatayan. Eternal separation from God. Yung kasalanan natin na makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Katulad po ng nangyari kay Adan at Eva, nung sila po ay nagkasala na lumayo sila sa Diyos. Bakit? There's a barrier between the holy God and the sinful man. Yun po yung kasalanan. At ngunit, sa kabila po ng atin pong karumihan, inibig pa rin tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Alam niyo po ba yung pagmamahal ng Diyos, kapag naunawaan po natin ito po yung makakapagbigay, makakapag-renew po ng buhay natin eh. Marahil pagod ka na, marahil ang dami mo ng effort sa mundong ito, pero feeling mo lagi, suko na yung buhay mo. Pero kapag naunawaan mo po na mahal ka ng Diyos, meron siyang kaloob na ibinigay sa iyo, at yun po yung buhay na walang hanggan. Gusto niyo po bang makatanggap ng buhay na walang hanggan? Yes. Ngayon po, gusto niyo na? Tao yung iba ano po. Pero alam niyo po ba, dito po sa mundong ito, pwede nating ma-assure na tayo po ay may buhay na walang hanggan. Once you have faith in Jesus. Kapag ikaw po at malalim sa iyo na ang pinapanampalatayanan po natin ay ang pagkamatay po ng ating Panginoong Hesus. Ito yung kasalanan, pero mahal ka ng Diyos, pero hindi pwedeng magsama ang banal na Diyos at ang makasalanan na tao. Kaya po mismong gumawa ng paraan ng ating Diyos para ibigay ang ating Panginoong Hesus sa iyo at sa akin, para po tayo ay tubusin sa atin pong mga kasalanan. Kaya po mga kapatid, kung meron man po kayong magandang regalo na matatanggap sa mundong ito, yun po yung maunawaan mo na may Panginoong Diyos, may Panginoong Hesus na nag-alay sa iyo ng buhay para tubusin tayo sa atin pong mga kasalanan. At sa atin pong, okay, nagsobra po. Sa ating pong pagtatapos, dito po namin lilinawin. Ang pinaka-goal po bakit po namin kayo inimbitahan sa umaga pong ito ay hindi lamang para po kayo ay malamigan, hindi lamang po kayo para mag-enjoy, hindi lamang po kayo basta makakilala ng mga bagong kaibigan at bagong kasamahan. Ano po? Ang gusto po naming ipahayag po sa inyo ay yung tinutukoy po that Jesus is the Prince of Peace. Gusto mo na kapayapaan ngayong Kapaskuhan? Dapat mong maunawaan na may regalo sa iyo ang Diyos. Regalo na hindi mo pinaghirapan. Regalo na ibinigay sa iyo ng kusang loob. Ang kailangan mo lamang po ay tanggapin at panampalatayanan po ito. Kaya po mga kapatid, lagi po ninyong isipin, sa pinaka-lowest moment natin, kahit yung pinakamaraming kasalanan po natin, nauunawaan po yun ng Diyos. At hindi po dapat nagtatapos dun na nalaman mo lang na marami ka, makasalanan po tayo, hindi po dapat doon nagtatapos lang. Dapat maunawaan mo na yung karumihan po natin ay nahugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Bakit po kayo walang nakikita na nakapako po ngayon dito sa unahan? Kasi po tayo po ay nananampalataya na yung Diyos po natin ay buhay, nasa piling ng Diyos Ama, nasa trono ng Diyos Ama, na siya pong pag-asa rin po natin na kapag tayo po ay namatay, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Hindi po siya nanatiling patay doon po sa libingan. Bagkos pagkatapos ng 3 araw, nabuhay po siya magmuli. At yun po yung katagumpayan na pinakita po ng ating Panginoong Hesus na siya mismo nagtagumpay sa kamatayan. Tayo rin pong mga nananampalataya po sa Kanya. Kaya po sa punto po na ito, bago po tayo magtapos, hinihilingan ko po na kayo po ay sandali pong yumuko. At ngayon po ay alalahanin po ninyo, alalahanin po natin
Ano yung mga bagay na hindi po, na nagiging dahilan bakit wala kang kapayapaan ngayon? Kilala mo po at alam mo po ang iyong sarili. Pwede mo po itong banggitin sa ating Panginoon. Lord, wala po ako ngayong kapayapaan dahil sa problema ko, dahil sa kasalanan ko, dahil sa sakit ko. Pwede mo po itong sabihin ngayon sa Diyos. Pwede mo pong kausapin ngayon ng Diyos at aminin sa Kanya, Lord, ito po yung aking mga kasalanan. Napaka mapagmataas ko po. Akala ko po kaya ko nang ayusin ang buhay ko sa mundong ito, pero hindi po pala. Kaya po, idalangin po ninyo sa Panginoon, Lord, ipakita mo po sa akin at ipaalam ang mga kasalanan na akin pong nagawa sa iyo. Sapagkat ang hinahanap po sa atin ng Diyos ay ang atin pong pagpapakatotoo. Alam ng Diyos kung basag ka, alam ng Diyos kung mahina ka, alam ng Diyos kung pasuko ka na, at alam ng Diyos kung nakatayo ka lang, pero alam ng Diyos na wala ka ring malalim na relasyon po sa Kanya. Pagod ka na bang maging nanay? Pagod ka na bang maging anak? Pagod ka na ba maging tatay? O pagod ka nang harapin lagi ang mga ginagawa natin sa araw-araw? Nalalaman po ito ng ating Diyos. At sa oras po na malaman mo at mabanggit mo po ang mga kasalanan sa ating Panginoon, ngayon po ay pinapaunawa sa atin ng Diyos na sa kabila po ng ating karumihan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon po ay inaalaw po ng God na maunawaan po natin na that Jesus will save us. Gusto po ng Panginoong Jesus na iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. At kahit gaano po karami ang kasalanan po natin, tandaan po natin, sapat ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus upang tayo po ay magkaroon ng panibagong buhay, buhay na kalugod-lugod sa atin pong Diyos Ama. Kaya po sa punto pong ito, kung kayo po ay nagnanais na tanggapin po ang regalo ng kapayapaan, ang regalo ng kaligtasan ng ating Panginoon, maaari po kayong sumunod sa panalangin po na akin pong sasabihin at ito po ay gawin po ninyong personal na panalangin at pagdulog sa atin pong Diyos Ama. Narito po ang panalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa araw na ito at ipinaunawa mo po sa akin na ako po ay isang taong makasalanan na hiwalay po sa iyo. Nauunawaan mo po ako at alam ko rin na galit ka po sa kasalanan. Kaya po, sa oras na ito, ibinababa ko po ang aking sarili at humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na nagawa ko po sa iyo simula po ng aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Nais ko pong maranasan at panampalatayanan po ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo na ibinigay mo po ang iyong buhay upang ako po ay tubusin sa aking mga kasalanan. Ikaw ay namatay, nalibing, at muling nabuhay. At ito po ay katunayan na ako po ay magtatagumpay din dahil tagumpay ka aming Panginoon. Turuan mo po ako na lumakad sa katuwiran mo
At lahat po ng aking gagawin ay maparangalan po ang iyong pangalan. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ako naman po ang mananalangin sa punto po na ito. Aming Diyos at amin pong Ama, salamat po sa umagang ito na pinaalalahanan mo po kami ng iyong mga salita. That Jesus is the Prince of Peace. Kilala mo po ang aking mga kapatid na ito na meron pong mga pinagdadaanan po ngayon. Alam mo rin po kung gaano kabigat ang aming mga kasalanan. At alam mo rin po, Panginoon, kung sino po sa amin ang mga basag at wala na pong pag-asa. Ngunit ito rin po yung panahon na ipinapaunawa mo po sa amin that Jesus is the source of peace. Kaya po sa amin pong pinag-aralan po ngayon, salamat sa regalo mong kapayapaan na kailanman ay hindi po kayang ibigay ng mundong ito, hindi kayang ibigay ng mga mahal namin sa buhay, hindi kayang ibigay ng mga kayamanan na meron kami, hindi kayang ibigay ng anuman pong mga bagay, Panginoon, na talaga pong nilolong namin sa mundo pong ito. Lord, maging ang mga titulo na meron po kami, hindi po ito yung magbibigay ng kapayapaan sa amin. Sapagkat marami po, Panginoon, na marami na silang kayamanan pero meron pa rin kulang sa kanila. Yun po ay ikaw, aming Panginoon. Kaya po napakapalad po namin na maunawaan po namin sa umagang ito na ikaw po ang pinanggagalingan ng kapayapaan na meron po kami. Dumating man po ang panahon na hindi po kami, Panginoon, na mawala man po sa amin ang lahat. As long as ikaw po yung kasama namin, Lord, meron kaming malalim na ugnayan po sa iyo. We will be at peace forever, aming Panginoon. Katulad po ng iyong pong sinabi at itinuro po sa amin, papahirin mo ang aming mga luha, ang kamatayan, ang dalamhati. Lord, nararanasan pa po namin ito sa mundong ito ngayon, pero salamat dahil tinuruan mo po kami na Lord, kahit magulo ang nangyayari sa aming kapaligiran, basta kami po ay matapat na sumusunod sa iyo, lagi po kaming may kapayapaan sapagkat Lord, kailanman hindi po ito maaalis sa amin kung ikaw ang naghahari sa amin pong mga buhay. Ngayon pong Kapaskuhan, patuloy po naming dinadalangin ng kapayapaan po na ito ay patuloy pong manatili sa amin pong mga buhay. Salamat po at kami pinatawad mo sa aming mga kasalanan at ang kapayapaan po na ito na hindi maunawaan ng tao, Panginoon, ay patuloy po naming ipagpapasalamat po sa iyo, aming Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabiyaya. Napakabiyayang salita ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, para mas lalo pa nating maunawaan kung ano yung sinasabi ng ating pastor, ang mensahe ng ating Panginoon, gusto ko pong tawagin yung isa sa mga nakaranas na rin po ng kapayapaan para mas maunawaan po natin. Gusto ko pong tawagin si Joanne, ate pong kapatid si Joanne Kahulogan. Siya po yung head ng ating intercessory dito sa IRM Las Piñas. Tignan niyo naman po, inaanak ko, kaganda-ganda. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Nandito po ako sa inyong harapan upang patunayan kung gaano kabuti at kung gaano ko naranasan ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Uumpisahan ko po nung di ko pa nakilala ang God at di pa ako Kristiyano. So, masalimuot po talaga yung buhay ko. So, ang daming pinagdaanan, daming pagsubok, daming problema na feeling ko hindi ko kaya. At nararamdaman ko po talaga na hindi ko po kaya dahil wala pong God sa buhay ko. Pero nung kumilos ang God sa buhay ko at nakilala ko ang God, nung napunta ako sa BCF po, yung mother church po natin, doon po nag-start na kumilos ang buhay ko po. At sobrang laki po ng tulong ng pastor na doon at ang
ng mentor ko po na nagga-guide sa akin, na si Jack Pe po. At nagpapasalamat po ako sa buhay niya, na ginagamit siya ng Panginoon para i-guide ako na magiging malalim na Kristiyano at magiging totoong Kristiyano po. Hindi po madali na magiging Kristiyano. Ang dami pong pagsubok, ang daming mga pinagdaanan na parang ititempo talaga tayo ng mundong ito na gumawa ng mga kasalanan at maling gawain. Pero sa biyaya at habag ng Panginoon ay nalalagpasan ko po iyon sa tulong niya po at sa mga leader po at sa mga sa message po sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Bible, sa mga nagpe-pray po. Gusto ko lang po ipaparating sa inyo na ang bawat isa sa atin po ay mahal na mahal ng Panginoon at patuloy siyang kumilos sa bawat isa sa atin, sa buhay natin. At basta willing lang po tayong sumunod at yung heart natin, sumunod lang po talaga tayo sa Kanya. Siya na po yung bahala. Kasi ganun ang nararanasan ko sa Panginoon po. At pinagpasalamat ko sa Panginoon, ngayon patuloy niya po akong ginamit sa Kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya, Panginoon, para abutin ang mga tao po sa pamagitan ng pag-share ng Kanyang salita, pag-i-invite po. Nagawa ko po yun dahil sa pamagitan at biyaya ng Panginoon. Hindi lang po ako ang makagawa nun. Darating sa inyo at ipag-pray nyo po at kalooban po ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay makakilala sa God ng lubusan, susunod sa God ng lubusan at gagamitin ng God ng lubusan sa Kanyang kaharian po. Basta willing lang po tayo at willing po tayong magpabago. Nandito po ako sa harapan ninyo at nagpapasalamat dahil isa din akong binago ng God sa Kanyang biyaya at patuloy na ginamit sa Kanyang kaharian ngayon kahit madaming pagsubok. Ang dami sa iba sa inyo nakakalam ng mga pinagdaanan ko po na yun nga po, na hospital ako, lumalaban po ako sa hanggang ngayon napapatuloy pa rin, pero hindi po yun hadlang para maglingkod sa Panginoon at tumayo at magpagamit para ibahagi kung gaano siya kabuti at kung gaano niya ako binago at patuloy pang babaguhin. Yun lang po, gusto kong papurihan po ang Panginoon sa buhay ko sa umagang ito at papatuloy niya pa akong baguhin po. Maraming salamat po. Huwag ka mo na umalis. Tatanungin kita, Joanne, paano ka nabigyan ng kapayapaan ng God diyan sa iyong sakit na pinagdaanan? Minsan parang di ko naunawaan pero ang God na po talaga kumilos po sa akin na pinaunawa niya sa akin na kahit may pinagdaanan ako, may dala-dala pa akong host ngayon, pero sinasabi ng God na, anak, hindi po yan hadlang para sumunod ka sa akin, maglingkod ka sa akin, mag-imbita ka, manalangin ka sa ibang tao, at magpagamit ka. Kasi kaya mo naman So ang bawat isa sa atin, kahit madaming pinagdaanan, ang hirap, tandaan po natin, kaya po natin dahil sa tulong at sa biyaya ng Panginoon po. Si Joanne po, hindi naman po, kamukha ko rin po yan, hindi naman po kami mayaman. Actually, nung siya po ay na-ospital, gaano kalaki yung utang nyo? Ay, hindi pala utang. Unti-unting na Yung babayaran. bill. Kulang-kulang 500,000 po. Tapos pumunta kami sa ospital nang wala po talaga. Pero napakayaman po ng Panginoon natin at kumilos po talaga siya at gumamit siya ng mga tao na para tumulong mag-abot na kahit yung iba di ko kilala, di ko nakakausap, nagugulat na lang ako na nagpadala, nagbigay dahil sa biyaya po talaga ng Panginoon. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Basta sumunod ka sa Kanya at hindi po talaga siya nagkukulang sa Kanyang mga anak po. Napatunayan ko po na po ng paulit-ulit sa buhay ko po. Imagine niyo po yon, $250,000 kailangang mabayaran sa ospital. Makakapagbigay po kaya ng kagalumihanan sa atin yon? Oo, kasi maguguluhan talaga tayo. Actually, kitang-kita ko po yung kung paano mawindang si Joanne dahil sa pain na dinaranas niya during that time,
Tapos alam niya na wala siyang pambayad, pero purihin ng God, binigyan po siya ng kapayapaan at binigyan pa rin siya ng tugon ng God. Hindi niya kilala yung mga tao, pero nag-abot at nabayaran. Tapos na, no? Tapos na po. Halos tapos na po kasi ano na lang, asikasuhin na lang. Wala nang okay na po yung bill namin. Sa kulang-kulang 500,000. Yung iba na lang po yung mga Amen. Amen. Sige, Joanne, thank you. Di po ba, yung sa tingin natin, parang wala na tayong kapayapaan. Pero dahil nanampalataya po tayo, example po yan, si Joanne nanampalataya sa Diyos, nagkaroon po ng kapayapaan at tinugon po ng God yung malaking amount na kailangan. Hindi lang yon, yung kagalingan, yung operasyon po niya. Yan. Ngayon naman po, gaganapin natin ang ating paghahandog. Yung pong mga hindi pa nakapag-abot ng kanila ikapo, ito po yung pagkakataon. At sa iba naman po, sa ating pong mga kaloob. Yan. Di manggagamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matata. Habang yung iba po ay mapanangin, makakakita po tayo ng isang video. Ito po yung last Sunday na ginawa. Mga kabataan naman po. Ngayon po ay time ng YMO at saka Calcab. Last Sunday po, tingnan natin kung ano yung mga ginawa ng God sa mga kabataan sa YWAP. Sige nga, Angelo. The joy of the Lord is my strength. Let's sing this together this morning. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, hey! And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs employ rock fields and floods, rock seas and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Yes, it is. Yes, it is. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, bless. Alam na natin, unawaan na natin sa oras na ito na yung ultimate gift pala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So yan, yung cross. Let this be your prayer. So let it rise up like a river. It's overflowing even right now. Holy Spirit,
the glories of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love. Come on, church, if you have the joy of the Lord, clap your hands, clap your hands. Who could be better than this? Who would Yan po ang nangyari last Sunday. Ngayon naman, hindi naman natin gagawin yung may pahiga-higa dun sa sahig, no? Ah, Pagkatapos po ng benediction at closing prayer ng ating pastor, gagawin na po natin yung part 2. Tuloy-tuloy na. Meron po tayo diyang pagkain, kaya hindi po tayo magugutom. Maigsi lamang po yung ating maging programa. Pastor, kayo na po. Hello. Ayan. Sa ating pong pagtatapos sa umaga po na ito, stay lang po dito yung mga Kalkab and YMO po natin. So, welcome din po natin. Ito pong ating mga first-timers. So, mamaya rin po ay mababanggit po namin kayo. Mabibigyan po namin kayo ng panalangin sa ating pong second part. So, tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pangwakas sa panalangin. Inanayan ko po na tumayo po ang bawat isa. Ayan. Tayo po ay sama-samang manalangin sa umaga pong ito. Aming Diyos at amin pong Ama, nagpapasalamat po kami sa umaga pong ito. Sa iyo pong mabiyayang pangunguna sa amin sa pag-aaral po ng iyo pong mga salita. Alam po namin na ikaw ang Diyos na may kakayanan na magturo, magpalago, Panginoon, ng mga mensaheng natanim sa matabang puso ng mga tao na nakarinig po ng iyo pong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na katulad ng amin pong pinag-aralan, the Unboxing Christmas, the gift of peace, ito po yung maging totoo sa buhay po ng bawat isa na naririto aming Panginoon. Pinaunawa mo po na hindi namin makukuha ang kapayapaan sa maraming bagay, kundi makukuha lamang po namin ito sa aming malapitang relasyon po sa iyo, aming Panginoon. Salamat po dahil ipinanganak ka sa sabsaban na nagpapakita ng iyo pong kababaang loob. Bagkos hindi ka po doon nanatili, Panginoon. Ito po ay pinakita mo sa amin upang kami po ay huwag magmalaki na kaya mo pong abutin maging ang pinakamababang tao sa lipunan naming Panginoon. Salamat po dahil inibig mo kami. At ang pag-ibig po na ito ay talaga pong totoo at nagbabago ng amin pong mga buhay, O Diyos. Kaya po sa umaga pong ito, sa amin pong pagtatapos ng gawain mo, patuloy mo po, Panginoon, na samahan ng aking mga kapatid na ito sa kanila pong mga pag-aaral, sa mga kabataan po namin, Panginoon. Sangkapan mo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo. Lord, ganun din sa mga vacation time po nila, patuloy po nawa ang mga opportunity, Lord, na bubuksan mo po sa kanila ay magamit ng mga kabataang ito ang kanilang lakas, ang kanilang talino, ang kanilang mga kahusayan upang magamit, Lord, at maibahagi ka po nila sa kanila pong mga pamilya, aming Panginoon. Dalangin din po namin sa mga nagtatrabaho po naming mga kapatid. Pagpalain mo po, O Diyos, ang kanilang mga trabaho at kabuhayan. Pagpalain mo po sila at patuloy na, Lord, nawa po maging ilaw at asin po sila saan man sila naroroon. At ganun din nawa, O Diyos, lagi pong manatili sila sa iyo sapagkat, Lord, there are challenges, struggles din po sa kanilang mga trabaho at kabuhayan. Pero alam po namin na, Lord, lagi mo po silang sasamahan at iingatan maging sa pang-araw-araw po nilang pagtungo sa kanila pong mga trabaho, aming Panginoon. Sa mga nanay at tatay po namin, patuloy po namin idinadalangin na sila po ay maging modelo sa kanilang buong pamilya, sa kanilang mga anak.
At Lord, mapadaloy po nilang legasiya ng pananampalataya sa isang Diyos na buhay na ngayon po, Panginoon, ay naghahari sa amin pong mga puso. Dalangin ko po, Panginoon, na makita ng mga anak po nila na Lord, susundin po nila ang Panginoon dahil nakikita nila ang malapitang paglilingkod ng kanilang mga magulang sa iyo, aming Panginoon. Dalangin ko rin po sa oras na ito, sa mga kapatid po namin na may mga pinagdadaanan po ngayon, may mga suliranin, may mga problema at mga alalahanin aming Panginoon. Lord, Ikaw po ang magbigay ng kapayapaan po sa kanila. Ikaw ang Diyos na patuloy na tumugon sa kanilang mga panalangin. At Ikaw din po yung Diyos na patuloy na sumama po sa kanila habang pinagdadaanan po nila ang ganitong mga sitwasyon aming Panginoon. Patuloy po nawa nilang wag iwaglit sa kanilang puso't isipan na may isang Diyos na laging nagbibigay buhay po sa kanila upang harapin ang bawat araw, O Diyos, ng may kapayapaan, kapanatagan at patuloy na napaparangalan ka po sa lahat ng aming ginagawa, O Diyos. At sa umaga po na ito, patuloy din po naming tinatalaga sa iyo ang buong isang linggo po muli na aming buhay. Nalalapit na po ang pagtatapos ng taon. Pero alam po namin na hindi po nagbabago ang aming Panginoon. Kaya Lord, Ikaw na po ang bahala sa amin sa buong linggo po muli na amin pong haharapin. Igawad mo po sa amin ang iyong pong bendisyon na nagmumula po sa iyong pong mga salita. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang bendisyon ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Tayo makaupo. Ayan. Sa inyo pong pagkakaupo, iaabot po ng ating mga nagagandahan ang ating pong merienda. For the meantime, kung sino po yung andiyan dyan po sa likod, yung ating CR, pwede po kayo mag-CR kung kayo po ay I am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries.